Alright, at syempre dahil Tuesday ngayon, it's Philippine Navy Day today, ang ating favorite Carla. Pag-uusapan natin ang patungkol sa Naval Special Services Office. Makakasama po natin ngayong umaga si Lieutenant Junior Grade Christian Justiniani. Good morning! Isang magandang Navy morning po sa inyo at sa ating mga televiewers. Alright, Lieutenant Justin, ano po ba yung pinakapangunahing tungkulin ng inyong Naval Special Services Office? Ang office po ng Naval Special Service ay siya po ang trabaho po nito ay magbigay advice po sa ating Flag Officer in Command regarding po sa upliftment ng physical well-being ng ating sailors and marines. Kasama na rin po dito yung upliftment ng moral and welfare ng ating sailors and marines po. Especially po in relation sa sports and physical fitness ng mga tao. Speaking of physical fitness, meron po kayong ginagawang physical fitness test. Ano po ba ito? Ang physical fitness test naman, ma'am, ay set ng mga exercise na wherein sukatan po ito namin sa pagiging fitness ng ating mga sundalo. Kabilang po dito yung push-up, yung sit-ups po, saka yung 3.2 kilometer run. Sa ngayon po, meron po tayong approved na standard operating procedure na bago regarding dito sa PFT. Medyo binabaan po nila yung takbo. Naging 2 kilometer na lang po instead for 3.2 kilometer run. And meron po, ito po, by age category po siya. Halimbawa po sa akin, sa edad ko, I'm 32 years old. Maka 40 push-ups, maka 50 sit-ups, at dapat po takbuhin ko yung 3.2 kilometer run ng 17 minutes mahigit po. So, lahat po ng sailors and marines are required dumaan sa ganitong klase ng test. And paano po yung qualifications nun? Paano kung hindi makapasa? Paano po yung mangyayari sa kanila? Opo, ma'am. Ang lahat po ng sailors and marines, kailangan po mag-PFT. Especially po pag sila po ay due for promotion. Isa rin po ito sa importanteng requirement para sa re-enlistment nila. Sa officers naman po natin, yun nga po sa kagaya ng sinabi ko, para sa promotion, sa security of tenureship ng service nila, sa ETAD na tinatawag sa officer, sa reenlistment ng tropa, and sa kahit po sa foreign and local schooling, kailangan din po yung PFT na tinatawag. Doon naman po sa mga bumabagsak, meron po kaming programa na tinatawag na rehabilitation program. Pero ang process po nito, actually po yung PFT, sinasama na namin sa aming annual general inspection na tinatawag. Yung buong Philippine Navy ay nagkakaroon ng annual general inspection. Kasama na po dito yung physical fitness. So, ippi-PFT po namin yung buong tropa ng isang unit, and then after ng PFT po, kung sino po yung mababagsak, bibigyan po namin ng sapat na panahon para makapaghanda pa. Kasi magkakaroon po sila ng final evaluation dito po mismo sa office namin. So parang may pre-testing kumbaga. Opo. Pero paano kung hindi pa rin pumasa? Pag Ilang hindi- beses ba pwede i-take? Pagkatapos po ng final evaluation at hindi pa rin sila pumasa, magiging subject na po sila namin for rehabilitation na tinatawag doon na po mismo sa training center namin sa San Antonio, Zambales. Ang gusto ko malaman, since kunyari mag-e-exam ka, magre-review ka, may review center, dito ba sa physical fitness test na ginagawa nyo, bago kayo sumabak dito, may training din na provided para sa kanila? Ang physical fitness test naman, ma'am, is parang exam siya na nandun na po yung sagot. Given na po yung sagot. Okay. Kailangan lang po i-ensayo. Kasi ang pinaka-exam lang naman po is yung push-up, sit-ups, saka yung takbo po. Okay, so Lieutenant Justin, bukod sa mga physical na ginagawa nyo, ano pa po bang ibang mga activities and programs ng inyong unit sa Philippine Navy? Yung regular po namin for the enhancement ng physical fitness ng tao, meron po tayong morning calisthenics na tinatawag, which is ginagawa namin every Tuesdays and Thursdays in the morning. Nagsisimula po yan ng alas 5 ng umaga. Meron din po sa hapon yung individual athletics day naman, which is Tuesday and Thursday in the afternoon naman po. And meron pa po tayo ngayong pinagkakabalan, which is yung summer clinic. Saka we're preparing na rin po sa Admiral's Cup. Saka doon po sa mga invitational tournament kagaya ng Dragon Boat. Naghahanda po kami ngayon para sa 8th International Dragon Boat Race, which is gaganapin sa Boracay ngayong April 22.
So para dito sa summer clinic ninyo, ano pa yung ibang mga sports na kinikater ninyo? And open po ba ito sa lahat or para sa Navy lang? Ang summer clinic naman po, para po ito actually po priority namin dito yung dependents ng mga Navy personnel natin. Ang mga sport na kinikater namin dito basketball, volleyball, football po. Meron tayong combative sports which is taekwondo, boxing, karate do. Meron din po tayong swimming. Hopefully, pag pinayagan kami, baka pati yung shooting competition, may tuturo namin sa mga bata. Ito po ang programang ito para po sa dependents, para po yung mga bata, syempre po summer, wala silang pasok. Instead po na yung oras nila ay may Google sa kung ano nung mga bagay. Sa computer. Sa sports na lang po. Sa computer po, unang-una. Ang mga bata po ngayon mahilig sa computer. So, hindi ko alam kung ano natututunan nila sa computer. Siguro po, oras lang nila, nasasayang lang doon. So, instead na masayang yung oras nila sa computer, Mag-enroll na lang mag-enroll sila. na lang sa amin. Magiging Marami fit pa pa silang sila. matututunan. At the same time po, magiging healthy and fit sila. Alright, Lieutenant Justin, alam natin na ang Philippine Navy, mayroon kayong vision by 2020 na mas papag-itingin nyo pa at palalakasin ang inyong unit. Lalo na ngayon, alamin natin, ano bang ginagawa ng Naval Special Services Office para makapagsabayan? Paano nyo or paano kayo sumasabay sa modernization program na gagawin ng Philippine Navy? When it comes naman po sa modernization program ng Philippine Navy, ang the Naval Special Services Office, gumagawa po kami ng mga programa at nagsisik advice kami sa mga physical fitness enthusiast natin or sa physical fitness na mga natin, kagaya ng UP College of Kinetics po. Humingi po kami sa kanila ng advice kung ano po yung mga programang dapat pa naming i-enhance, dapat pa naming i-adapt para po sa enhancement pa ng physical fitness ng Philippine Navy. Ganon din po, nag-seek advice din po kami sa Doctor of Physical Fitness ng Philippine Sports Commission para naman po sa profiling, physical profiling ng ating Navy personnel. Doon po malalaman natin kung saan po malakas ang isang tao o ang isang personnel natin at saan po mahina. Sa gayon po, magagawa natin sila ng programa o physical exercises para doon sila mag-iensayo para kung saan sila mahina, magiging tututukan. malakas sila. At sa kung saan naman sila malakas, lalo malakas doon. And Yutan, kayo naman po, ngayong summer, anong sport yung pagtatraining nyo? Yun nga po, kagaya po yung sinasabi ko kanina, kasali po ako sa Dragon Boat team ng Navy. Wow! So kasama po kayo dun sa magko-compete? Opo ma'am, kasama kami. Actually po by 22, pupunta na po kami ng Boracay para po meron pa kaming time makapag-ensayo doon para po sa race day which is April 24 to 26. Alright, siguro at this point, do you have any message to our viewers? And I think ito na rin yung time to invite our viewers, lalo na may mga summer clinics kayong bubuksan? Opo, sa lahat po ng televiewers natin, especially po dun sa mga Navy personnel natin, we are encouraging you to enroll nyo po yung mga anak ninyo sa ating tinatawag na summer clinic para naman po ang mga bata ay ma-involve sa sports at the same time, hindi po masayang yung oras nila. Sa ating mga televiewers naman po, lagi nating tandaan, kumain ng maayos, magkaroon ng healthy diet at mag-exercise regularly. Stay fit, stay healthy po para laging happy. Alright, thank you so much for joining us Thank this you din. morning. Lieutenant Junior Grade Christian Justiniani mula po yan sa Philippine Navy Naval Special Services Office. At good luck rin po sa inyong Dragon Boat competition. Thank you po.